Alright, what's up mga kamismo? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa sample ng hydraulic oil ng deck crane. Kung paano yung pagkuha nito, ano yung process, kung kailan to kinukuha, at marami pang iba mga kamismo ang matutunghayan nyo sa video na ito. Ipapakita ko sa inyo ng actual. So, hindi ko napapatagalin to. Pasok, intro! At ayan na nga mga kamismo, sa mga oras na yan, kasalukuyan akong nasa loob ng cabin ng aming deck crane. Kasama ko si Boson dyan. Bali, nakikisyoso lang ako. Joke lang. Nag-i-inspect ako dyan, mga kamismo. Dahil nagpapalit sila ng mga wire. Ng loofing, tsaka ng hoisting. Pero yung pinaka-topic natin, mga kamismo, tulad ng sinabi ko, is yung regarding sa mga langis or sa hydraulic oil ng crane. Bakit nga ba ito kinukuha? At tuwing kailan nga ba ito? Kinukuha ito mga kamismo every 6 months. Pinapadala yung lube oil for analysis sa trusted laboratory ng aming owner ng barko. Nang sa gayon ay ma-check ng maigi yung status ng langis, kung nagkaroon ng oil contaminations, kung quality pa ba yung langis na ginagamit o kailangan na itong palitan. Kung kaya, dahil sa analysis na ito mga kamismo ay nagiging advance ang pag-identify ng problema. Dahil once mga kamismo na hindi ito pasado sa lab test, ay i-required ka nila na palitan na yung langis. Hindi lang to sa deck crane mga kamismo, kasama din dyan yung sa main engine, yung sa aming mga generators, at marami pang iba. Kung kaya, focus lang muna tayo dito. So, simulan na natin yung sampling procedure. Ano nga ba yung kailangan ng unang gagawin bago kayo kumuha ng sample? Ang unang gagawin, start nyo yung hydraulic pump ng crane. Pindutin nyo lang ito mga kamismo, itong run button, at iilaw na yung idle na kulay green. At ang sabi sa manual mga kamismo is start nyo daw ito ng mga 30 minutes para daw mag-circulate yung hydraulic oil in high pressure line. Nang sa gayon mga kamismo, hindi latak yung makuha ninyo na sample. Tapos, plus pa mga kamismo kapag mag-i-start kayo, make sure lang na naka-jib rest yung crane. Naka-standby lang to mga kamismo. Hindi pwedeng paandarin. Yung what I mean paandarin is yung katulad ng ginagawa sa video na yan. Kailangan naka-jib rest lang. Yung tipong naka-lashing pa. Okay mga kamismo, after 30 minutes mga kamismo ng pagkondisyon ng buong system ay kuhanin na ninyo yung inyong vinyl hose, yung bote syempre na paglalagyan ng langis, at saka syempre mga kamismo kailangan ninyong magdala ng spare na bote para yung unang buga nung langis ay itatapon nyo muna yon kasi baka may mga latak-latak yon or mga small particles na sumama. Tapos yung pangalawang pagkuha nyo, yun na yung ilagay nyo sa sampling bottle talaga. At para hindi kayo malito mga kamismo ay naghanda ako ng video para dyan. At ito yun. Alright, at sa mga kamismo ngayong araw na ito ay nandito ako sa aming deck crane. Bali, kukuha ko ng langis para sa analysis. Every 6 months ito ginagawa mga kamismo. Ito yung pag-process nya. Ganito yung procedure. Dito lang siya, ito yung kanyang strainer sa kanyang lube oil. Yan. Filter to mga kamismo, strainer sa loob. Tapos, sasalpak yung hose na yan. Siyempre yung una, huwag niyo munang kukunin yan. Yung mga sample bottle ito. 4 na piraso para sa 4 na crane. So, i-drain nyo muna yung unang tulo, huwag niyo munang kukunin. Yung pangalawa na, yun na lang yung kukunin nyo para talagang malinis yung makukuha. Okay. Ayan na. I-drain muna natin bago natin ilagay doon sa sampling bottle para sa lube oil analysis. Ayan na. I-drain muna natin. Bago pa yan yung langis niyan. Yan. Sa pagkuha ng sample, ganyan lang yung procedure mga kamismo.
Bubuksan lang ng konti yan yung sa vent air kasi yan eh. Diyan yung pasingawan kapag nililinis itong strainer ng lube oil. Pag dinis naman ito every 3 months. Yan. Yan. Kapag ka na-drain na, pwede nang ilagay dito sa bote. Every 6 months naman to yung pagkuha nito. Okay, mga kamismo. Lagyan ko muna ito ng laman para matapos ako agad. So, paulit-ulit lang yung gagawin ko sa 4 na crane mga kamismo. Ganyan lang ng ganyan. Kailangan yung pagbukas nyo na sa air vent mga kamismo ay dahan-dahan lang. Nang sa gayon, hindi bumulusok yung langis dyan. Ayan yung dahilan mga kamismo kaya meron akong dalang katala. Maliit lang yan mga kamismo. At take note lang mga kamismo. Wag na wag kayo mag-ooperate ng crane kapag kumukuha kayo ng hydraulic sample. Dahil lang mangyayari kapag pinaandar yan, naku po, talsik yung dyan. Magkakaroon ng pressure yan. Delikado yan. Kaya mga kamismo, yung lagi kong paalala sa inyo, kapag may mga gagawin kayo, kailangan ay sigurado kayo. Lagi kayong magbasa ng mga manual. Dahil importante yan. Dahil sa manual, nakalagay lahat yung procedure kung paano ito gawin. Kung wala kayong mapagtanungan, yung manual mga kamismo, 100% reliable. Ang buhay ng mga marino sa barko mga kamismo ay dyan umiikot sa manual tsaka sa experience. Kaya huwag tayong magsawang matuto. Aral lang tayo ng aral at share na din ng mga natutunan. Nang sa gayon ay mali natin balang araw ay magamit ng mga future na mga electrician. Hindi lang sa electrician, pati na rin sa mga makinista na engineers. Kasi yung ibang mga barko ay walang mga electrician. Alam ko naman na napaka-basic lang nito. Para ito mga kamismo sa mga aspiring na seaman. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!